maigsoon ko diya kang Kristo and welcome once again sa ato ang Bible study nining takna sa kabuntagon. Ug ako lang kopyahon sa ni ako ang slide nga naa sa akong tablet para ma-flash na to sa screen sa dito sa kuan projector. Okay, so hapit na gyud ang bagong tuig, no? Nga pila lang ka adlaw, motabok na gyud ta og tuig 2024. O kita nang hinaot nga by the year 2024, we will have more blessings. More blessings to come. Okay. How about our 2023? Are we blessed sa 2023? Dahil ba'y mga panalangin nga naabot ka nato sa 2023, maigsoon? I hope nga daghang panalangin, no? Nga atong nadawat. Okay, so let me just copy this to copy to my USB drive. Check. So ang atong topic karong kabuntagon maigsoon is about the certainty of the day of the Lord. Certainty of the day of the Lord. Sa ato pa ang kasiguruhan nga moanhi pagbalik ang ato ang Ginoo. Certainty of the day of the Lord. So sa dugay na nga panahon maigsoon naghulat gyud ang mga magtutuo nining pagbalik sa atong Ginoo og kapin, no, kapin sa or wala pa kaabot og mga halos 2,000 ka tuig na ang milabay kay natukod ato iglesia ni adtong AD 33 natukod ang iglesia og karon maigsoon 2023 na. Okay? Kulang na lang og 10 years, maabot na og 2,000 years old ang iglesia. 2,000 years. Who knows, no? Basig na specific nga millennium, we just don't know. Is it the first, the second, or the third, or the fourth? But then, nagpaabot gyapon ta maigsoon niya ng pagbalik sa atong Ginoo. Apan na dili ta mabalaka maigsoon tungod kay ang saad sa Ginoo matuman gyud na. Ug mingon siya nga mubalik gyud na siya. Okay. So our topic is about the certainty of the day of the Lord. 2 Peter chapter 3 verse 1 to 15. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away with a great noise, and the elements will melt with fervent heat, and both the earth and the works that are in it will be burned up. 2 Peter chapter 3 chapter 3 verse 10. So ang pagbalik daw sa ato ang Dios, no, the day of the Lord will come as a thief in the night. Heavens will pass away. Dili lang ang kalibutan maigsoon. Kay katong si Noah kaniadto ang kalibutan raman to ang iyahang gilunupan. Og dinhi maigsoon sa pagbalik sa atong Dios, sa atong Ginoo. Dili lang ang kalibutan, apil na ang langit, no? Heavens will pass away. With a great noise, inubanan sa dakong dinaguok, and the elements will melt with fervent heat sa hilabihan kainit. Both the earth and the works that are in it will be burned up. So ang langit ug ang yuta. So wala gyud mabilin. Nigbalik sa Ginoo, wala gyud mabilin nga gamayng kalibutan or bag-ong kalibutan, wala na. Tanan gyud siya, sumala pa dinhi pagasunugon. Pagasunugon siya. Okay, so let's read the verse in 2 Peter chapter 3 verse 1 to 15. Beloved, I now write to you with this second epistle, in both of which I stirred up your pure minds by way of reminder, that you may be mindful of the words that were spoken before by the holy prophets, and of the commandment of us, the apostles of the Lord and Savior. Knowing this first, that scoffers will come
in the last days, walking according to their lust and saying, where's the promise of his coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of creation. For this they willfully forget that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of water and in water, by which the world that then existed perished, being flooded with water. But the heavens and the earth, which are now preserved by the same word, are preserved or are reserved for fire until the day of judgment and perdition of ungodly men. But, beloved, do not forget this one thing, that with the Lord 1 day is as 1,000 years, and 1,000 years as 1 day. The Lord is not slack concerning his promise, as some count slackness, but is long-suffering towards us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away with a great noise, and the elements will melt with fervent heat, but the earth and the works that are in it will be burned up. Therefore, since all these things will be dissolved, what manner of persons ought you to be in holy conduct and godliness, looking for and hastening the coming of the day of God, because of which the heavens will be dissolved, being on fire, and the elements will melt with fervent heat? Nevertheless, we, according to his promise, look for new heavens and a new earth in which righteousness dwells. Therefore, beloved, looking forward to these things, be diligent to be found by him in peace, without spot and blameless, and consider that the long-suffering of our Lord is salvation, as also our beloved brother Paul, according to the wisdom given to him, was written to you. So manang gitawag maigsoon nga Day of the Lord, ang ikaduhang pagbalik sa atong Ginoong Kristo, the second coming of our Lord Jesus Christ. It is also called the Day of the Lord. Dunay upat ka interpretasyon sa pagbalik sa atong Ginoo. Dunay premillennial, postmillennial, amillennial, and transmillennial. Unsa man ni siya? Sa premillennial, the resurrection is in the future. Postmillennial, that is future also. Still, no? Future gyapon siya tanan. How about the kingdom? According to premillennial, future, it will be in the future pa, ang kingdom. Sa ato pa wala pa naabot ang gingharian. According to the premillennial. Postmillennial, naa na ang gingharian. Mao na ni ang iglesia. And then sa amillennial, still the same. Sa transmillennial, humana, wala na. So lahi na po ni nga hugna sa kasaysayan, wala na tong nanibalik na ang Ginoo, no? And then coming. The coming is for the premillennial, future, wala pa naabot. Postmillennial, same, no? Wala pa. Umalabot pa lang. Amillennial, umalabot. Ang kaning transmillennial, humana. Naman ang katong gitudlo sa 2 Peter, nganuman sa 1 Thessalonians, nganuman nga magsimba-simba man gihapon mo nga naabot namang Ginoo, wala mo kabantay. Naman ang transmillennial. Naulahin na mo kay ang Ginoo naabot na o gikuha na niya ang tanang mga matarong, no, nga iyang mga magtutuo. Mana ang transmillennial. Okay, so dunay upat ka interpretasyon ni aning Day of the Lord. So dunay uban nagingon nga ang Day of the Lord nahitabo ni siya, pero wala pa siya nahitabo di ay, pero inigbalik daw niya, itukod sa niya ang iglesia. Ayha pa niya ipahamtang ang hukom sa kalibutan. Maghari sa siya usa ka libo ka tuig. Now kung atong ipon maigsoon gikan sa pagkatukod sa iglesia, no? Niadtong 33 AD, wala pa siya kaabot og nabot na siya 1,000 years katong year 1033.
Ibutang ta lang, no? Dili sure nga 33 good, pero maingon-ingon. Murag na diha sa 30 to 33, na diha, or 30 to 35. Karong 2033, mo na ikaduha kalibo na, 2,000 years na. No? Abot pa bataan na. Murag maabot pa guro. Unsa man 2023, 10 years from now. 10 years from now. Doon ba gaingon basig hapit na gyud maabot ang Ginoo. Okay? Kay paano man maabot na siya 2,000 years. Anya ang gisaad daw sa kanang premillennial is 1,000, nilapas na ta. Lapas na. Okay. So, next na itong talawon. But the sure fact, ang kamatuoran nga sure gyud, Jesus is coming again personally. So pag anhi niya, moanhi gyud siya sa samang paagi, sumala pa sa buhat. Kung giunsa daw nga ni balik si Kristo sa iyang amahan, sa maong paagi po ang iyahang pag-anhi sa kalibutan, sa ikaduhang higayon. No? Niadtong gilantaw sa mga disipulo ang ato ang Ginoong Kristo nga diin siya sa hinay-hinay, no? Sa hinay-hinay ni Saka paingon sa langit ug unya tuay duha ka anghel didto nga nisugat ni tagbo sa atong Ginoo. Tiniana tong mga anghel. Nganong galantawan mo sa kang Kristo, sa kang Jesus, no? Nganong galantawan mo nga daw dili na siya mobalik sa samang paagi nga nakita ninyo siya ni balik dito, maupod ang iyang pagbalik, pagsaka sa langit, maupod ang pagbalik sa kalibutan sa samang paagi. Sa ato pa og sa samang paagi makita gyud nato og mailhan gyud nato nga siya mao si Kristo, no? Personally, he is coming again personally. Pero lagi ang uban nag-ingon, unsa man na nga makita natong tanan ang Ginoo nga ang kalibutan lingin, di ba? Og diri siya ninaog sa ibabaw, ang nasa ilalom dili makita. Wala lang ingon, no? But then of course naipaagi ang Ginoo ana, no? Ang tanang inigbalik sa Ginoo, bisan pa katong nangamatay na pila kalibo ka tuig, makita gid nila, or how many thousands of years ago, makita gid nila ang Ginoo. Okay? And then visibly dili lang kayo na lang kay madungog. Of course, madungog ni mong trompeta, pero after that, di ta kabalo no, literal ka siya nga trompeta, dili po siguro. Daw sama sa trompeta guro yang tingog, no, nga kusog nga budyong. Mura siya signal. A signal to raise the dead. Matong budyong sa trompeta, para sa to siya, katong nangamatay sa Ginoo, sila may unang bangunon. Bangunon sila sa atong Ginoo. Mato'y purpose sa trumpet. Okay? And then kung magbangon ana, katong mga matarong uban sa mga buhi daan o katong gipangbangon ana, mudungan sila og sugat sa Ginoo sa panganod. Sugato nato siya sa panganod. Dili siya muanhi sa yuta nga maglingkod sa iyang trono sa Israel, no? Ato siyang tagbuon dito sa langit. Tagbuon nato siya dito. Okay? After that, bangono na pud to mga nangamatay nga wala sa Ginoo, og sila maoy giingon dinhi nga moatubang sila sa dakong paghukom, no? The great judgment. And then dito na ilang matagamtaman, no? Ang mahiaguman nila ang silot, no? Sa dili nila pagsunod sa sa ebanghelyo sa atong Dios. Okay. Audibly madunggan, no? Ang tingog sa archangel madunggan siya, no? With the angels, inubanan sa mga anghel. So, inigbalik daw sa atong Ginoo, wala siya gainusara. Makita gyud nato ang dakong panon daw, dakong panon sa mga anghel. No, dakong panon, makita gyud nimo sila, no? With angels, ingon pa. With glory and power. Wow. Nindot kini nga adlaw para sa ato nga mga magtotoo. Makita nato ang gahom o ang himaya sa Dios for the first time. Okay, to judge the world, to destroy the present world and establish new heavens and new earth, glorify the saints. Okay, kaning new heaven and new earth maigsoon, dili ning kalibutan. Dili ning kalibutan na kay dunay uban man gud nagtudlo
Kining kalibutan na maora daw gihapon ni. Walay bag-ong kalibutan og langit. Maora daw gihapon. He will destroy this world and establish new heavens and new earth. Diha na ta magpuyo. Okay, uban kaniya. And then he will glorify the saints. So dili lang ta bangunon, dili lang ta buhion mabuhi pagbalik, pero ang ato ang lawas, no, we will be glorified also. Glorified like Jesus Christ. Okay. So we need to be reminded of the truth taught by God's messengers. God will judge the wicked. Dunay gyoy adlaw sa paghukom. Naagyo ni siya. Mao na itong timaan. Dunay adlaw sa paghukom. Busa kita nga naghulat siyang pagbalik, atong buhaton kutob sa atong mahimo ang pagsunod sa iyang pulong o ang pagkamatinud-anon kaniya. This world will be destroyed. Yes, tinod ka na, no? Kaniya itong kalibutan karon, mawagtang gini siya, mawala tanan. Dunay uban niingon nga, unsaon man pagsunog sa kalibutan, Brad? Nga, sulay daw kung sunog ng kalibutan o masunog ba? Kanang yuta. Pagkuha daw yuta, Brad, yung sunog, masunog ba siya? Masunog ba ang yuta? Masunog. Tanawa ng kuan. Kana bitang lapok nagikan anang bulkan, kanang gasgasiga nga lapok. Inana siya og tunawon ang kalibutan ingon ana siya tanan. Nga kuan siya, no? Gabaga nga lapok ang tibuok kalibutan. And sumala pa daw mabungkag yun ang kalibutan. Ang tanan hasta ng bituon, mga bulan, adlaw mabungkag sa dakong dinaguok. Wa gi mabilin, nawala gyud. Kato mga imong mga kayutaan, mga mansion, mabahandi, wala gyud, wa gi mabilin ana. So the world will be destroyed. Muna nga sa una pa lang daan gitudloan nata sa Ginoo nga ayaw higugma ang kalibutan. Kay kanang kalibutan dili na forever. Dili na forever. Ang forever atong pinuy-anan sa langit. Muna ato ang tinguhaon pirmi ang atong pinuy-anan sa langit. Of course, nindot man po nga natin, nindot nga pinuy-anan din sa kalibutan. Pero, siyempre, kung sa'y ihatag sa Ginoo sa ato, pasalamatan po nato sa Ginoo. No? Of course, atong una-unaon nga, atong pinuy-anan din sa kalibutan, di gini siya mao. Ang forever nato nga pinuy-anan, dito kita sa langit. So this world will be destroyed. God's will is that men not perish but come to repentance. Muna nga, sa dugayng panahon, wala pa nibalik ang Ginoo. Dili kay nakalimot siya. Aba mo nakaingon nga, ano nga pa mang Ginoo? No, nga dugay naman to siya ni Saad. Nakalimot naman guro ang Ginoo. Wala siya nakalimot, Maigsoon. Gusto lang niya nga tagaan pa og higayon ang wala pa nagahinulsol. Tagaan niya higayon ang wala pa nituman sa Ebanghelyo. Pero karong panahon na Maigsoon, halos-halos ta na nakadug na sa Ebanghelyo, di ba? Natay online. Huna-huna gayun ako, basig mo ni makapadali sa iyang pagbalik kay namanggoy mabasa nato sa Biblia o kano sa daw mabalik ang Diyos o ang tanan daw nawalihan na. O ang tanan nawalihan na o wala na yun po'y kana bang tao nga wala kadungog sa iyang pulong dayon maabot ang time nga bisag unsa og wali di na gyud mo tuo ang tao. Of course, that's the time, no? That's the time nga mubalik ang atong Dios. Unsa pa may dugayon, ano may motuo sa iyang pulong. Di ba? O kana pud daw nga panahon nga wala nay motuo sa pulong sa Dios. Mao pud na ang pag-anhi sa Antikristo, no? Ang Antikristo siya nay paminawon sa mga tao. Kanang Antikristo daghan siyang himuon nga katingalahang buhat. Okay? Wala giingon, no, sa Revelation man gud Maigsoon. Doon na nahitabo sa una panahon sa Roman Empire kato. Pero wala nagpasabot nga nahuman na to siya, dili to siya mabalik. Mabalik to siya and maybe kanang mautro na pud nahitabo sa Revelation, mauna na siya ang panahon nga wala na maminaw. Wala na maminaw sa Ginoo. Ang ilang paminawon ng Antikristo na. Okay? Panahon man gud atong sa Roman Empire kaniadto ug naay kay di ba gilutos man ang mga kaigsuonan nato.
napamanggi mo tuo, napamanggi musalig sa Ginoo. Di man sila motuo atong Caesar nila, itong ilang mga emperador sa mga Roma kaniadto. So kato nga time, dili pa panahon mobalik ang Ginoo. Nga naman, motuo pa man ang mga maminaw pa man gyud ang mga tao sa atong Ginoong Kristo, no? Pinaagi sa mga magwawali. Now, mabot ang panahon nga wala na gyoy motuo, no? Ang ilahang paminawon ang Antikristo na. That's the time, no? That's the time nga mobalik na atong Ginoo. Nga naman, unsa pa may dugayon? Unsa pa may dugayon kung wala may motuo sa Ginoo? Sa ato pa diay maigsoon kay wala pa ni balik ang Ginoo, naa pay pwedeng motuo og imong walihan. Og walihan nimo siya din motuo, naa pa na sila ron daghan pa. Daghan pa. Inigabot sa panahon nga wala na gyud, wala na gyud motuo bisag unsa og wali. That's the time, no? Maybe that's the time nga mobalik na ang Ginoo. Of course, in view of God's judgment, we must live in holy conduct and godliness. Okay? So, mo na nga pagahukman man ang tanan, kinahanglan nga inig abot sa atong Ginoo makita gyud ta nga walay buling, no? Walay mansa atong kinabuhi, atong kalag. So be diligent to be found by Him in peace, without spot and blameless, to grow in the knowledge. Mano itong ginahimo kon maigsoon, nga wala ta ni hunong pagtuon sa iyang pulong human nga nabautismuhan ta. Nagyapon ta kada Domingo nga naman, aron nga motubo kita sa kahibalo sa atong Ginoong Kristo. Kinahanglan gyud nato ni maigsoon nga mulambo ta sa ato ang kahibalo bahin kaniya. So what would the mockers what would the mockers and scoffers forget? They forget about the past judgment of God. Nalimot sila maigsoon nga sa unang panahon nahitabo na ni sa una, pero dili kalayo. Unsay nahitabo sa una? Nga gisilutan sa Dios ang tibuok kalibutan. Unsay gigamit niya? Tubig. Tama. Tubig. Mao nay nalimtan sa mga tao nga magsigi og magsigi bitaw sila og unsa nang magmak gani kana bang ilang bugal-bugalan, no? Bugal-bugalan nila mga Kristohano. Nalimot sila nga sa una gibuhat nato sa Ginoo. Gibuhat na niya nga lokop yun niya, no? Og tubig ang tibuok kalibutan og walo lang ka kalag ang na luwas. 8 souls, no? Mo ta nganong dili naman balikon sa Ginoo ang katong paglunop sa tubig. Pwede naman utan buhaton, di ba? Kaya ang sunod ana maigsoon kalayo na ang iyang gamiton aron sa kaya nga maigsoon nakita sa Ginoo siguro sa akong pangagpas na maigsoon ako ara ning pangagpas. Katong gilunupan sa Dios ang kalibutan, gilimpyuhan niya ang kalibutan gikan sa tanang sala og kadautan. Kinsa na nabilin dito? 8 ka matarong nga mga tao. 8 matarong na sa tanan. Pero matingala ta maigsoon nga paglabay sa katuigan naa naman pong mga dautan. Asa na sila gikan? Gikan. Nasa ato pa din maigsoon og balikon sa paglunop sa Ginoo ang kalibutan and ibilin niyang matarong, maura gihapon ang mahitabo. Mugawas gihapon ang dautan. No? Mao na nga mintras nga naay tawo, naagi dautan nga mugawas ana nila. Okay? Kabalo mo nga no? Naay tighonghong. Kita mo na tighonghong. Mao na siya hinungdan nga bisag gilimpyuhan na sa Ginoo ang kalibutan katong panahon ni Noe. 8 na lang kamataro ang nabilin. Napamanggi mga dautan nga nisanay sa kalibutan human ato. Kay naay tighonghong. So karon nakita to sa Ginoo nga pilion man gihapon sa tao ang yawa bisan nagyahan ng giluwas ang katong 8 kamatarong rin. Pagdaghan nila maminaw man gihapon ang tao sa yawa. Maminaw man gihapon mo. Susunod dili na tubig. Kalayo na ang akong pahamtang nga silot sa kalibutan. Okay. So
God fulfilled his promise to judge the wickedness of men when he flooded the earth with water which he had previously created. They forget God does not view time like we do. Okay, the present heavens and earth are reserved for fire. Ang kalibutan, di lang kalibutan na apil na ang kawanangan, apil ang bituon, bulan, adlaw, planeta. Apil na sila. Wala gyud ibilin. Inigbalik sa itong Ginoo. They are reserved for fire. The world of God, the Word of God, brought forth the physical heavens and earth. The Word of God is preserving the same heavens and earth. The phrase heavens and earth of 3:7, 10, 12 is just a literal as phrase as heavens and earth. Wait lang. The present heavens and earth are reserved for fire, yes. The judgment of this context is a universal judgment that affects all creation against all ungodly men. Okay? The entire literal world was flooded, therefore the literal heavens and earth will be destroyed with fire. Pero dili ta mabala ka maigsoon nga naman. Sa dili pa sunogon ang kalibutan, gisakgaw na ta sa Dios. Dili atong lang taon siguro maigsoon. Ang mahitabo sa tuwa, narata sa layo. Atong gilantaw ang kalibutan sa tang gisunog sa Ginoo. No? Inigsunog sa kalibutan, wala na ta diri. Gisakgaw na ta. No? Gisakgaw na ta, gisugat na nato ang Ginoo. Siguro moingon ang Ginoo. Tanawan ninyo ang kalibutan kung saon ako pagsunog. So dito, no? So katong mga Kristohanon sa unang gipanglutos, gipangputla ng ulo, katong gipangpriso, gipangsunog sila nga buhi. Karon nakita na niya ang hustisya, no? This is the justice that we have been waiting, no? Tanawan ninyo kung saan na ako pagsunog ron ang kalibutan. Okay? So, literal gyud siya, nakalayo. Dili siya figurative or spiritual, but literal fire. Okay? The day of the Lord will come, no? Creation, all continues just as it was from the beginning of creation. Flood, universal judgment with fire, and then universal judgment with water, katong primero. Ay kaduha, universal judgment with fire. It is coming. It is coming. So, the destruction will be as universal as the creation. Okay. So, mana siya itong diagram. The present heavens and earth are reserved for fire. So, one day being as 1,000 years and 1,000 years as one day is not a statement of this is equal to that. No? Uban mo ko nag-ingon nga, pag-ingon sa Ginoo ang 1,000 years, literal nga 1,000 years, no? Kay, ang 1,000 years, nagpasabot na siya, dugay nga panahon. Ang para nato nga isa kaadlaw, unsa man isa kaadlaw? Kadyut lang, one day raman. Para sa Ginoo, walay mobo, walay taas nga panahon. Para niya, same lang ang tanan. Same lang. Para nato na ay one day, na ay 1,000 years. Ahay mas taas, 1,000. One day mobo. Sa atong Ginoo sa atong Dios walay ingon ana, walay taas og mobo. Para niya same lang na tanan. Okay? Kita manggod kay nagpuyo ta ning kalibutan nga kana bitawng gipalihok ta sa mga balaod sa kinaiyahan. Sama ng adlaw, balaod sa ang usa sa mga balaod sa kinaiyahan, naay buntag, naay udto, naay gabii. Usa ka adlaw na to, isa ka libot, duha ka adlaw. Nang Dios kay wala man siya nagpuyo og kalibutan para sa ato ang tuyok ana. Wala man. Mo na nga para niya gapundo ra gyud ang tanan. Nabang walay isa ka adlaw ug ako ang Dios, walay isa ka adlaw nako, wala pa usa ka libo ka tuig para nako kay gapundo ra man siya. Kita kay gadagan man ang panahon para nato, mo na makaingon tag usa ka adlaw na, duha ka adlaw na, 3, 5 na, 1,000 na para sa atong Dios. Walay 1,000 years, wala po'y one day sa iya. It's the same, no? So, one day being as 1,000 years, dili siya literal nga 1,000 years. No? Para nato dugay na, pero para sa iya daw sama sa kaganina lang para sa iya or kagahapon lang to.
Para nato taas na kaayo. Instead, Peter is stating God is outside of time and is not bound by time. Atong giingon ako ganina. Wala siya na ilalom sa balaod sa kinaiyahan ng atong Dios. Mo na nga para niya walay adlaw para sa iyaha. Walay tuig para sa iyaha. Nga kanang adlaw ug tuig manggod applicable na sa kalibutan. Dito sa langit walay ngunana. God's delay in judging men is not an indication of His unwillingness to punish the wicked, but rather His willingness to save the penitent. Yes, His willingness to save the penitent. Gusto niya nga ang tanan mutuo og muluwas. Kato mga humok og kasing-kasing nga wala pa mawalihi. Kato may ginalantaw sa atong Ginoo. Og mahimo tagaan gyud niya og lugway kato mga tawo nga pareha ni Cornelio, no? Si Cornelio maigsoon may pinakauna nga hintil nga nahimong Kristohanon. Nga dili siya Hudyo, dili gani siya kanang wala siya matudloy mahitungod sa pagtulunan sa mga Hudyo, pero nagatuo siya sa Dios nilang Jacob, nilang David, okay, Abraham. So, moto nga nagpadala ang Ginoo og mensahero nga si Apostol Pedro. Aron nga siya mawalihan, aron nga madawat sad niya ang espirituhanong panalangin nga mao ang kapasayloan sa mga sala og kinabuhing dayon. So, sama ni Cornelio, no, basig daghan pang Cornelio karon sa kalibutan, no, nga wala sa Ginoo, wala sa iglesia, apan dunay kasing-kasing nga modawat siyang pulong. Wa ta kabalo, daghan pa siguro sila, no? Now gusto ta mo balik diyan Ginoo, moapil ta og wali, no? Sa ilaha. Kay og inikabot sa panahon nga wala naging motuo, that's the time mo balik na siya. Ano man? Nahuman naman ang purpose. Nahuman na po atong pangpangwali. Pero kana po lagi nga panahon, sumala pa sa Revelation, mao po na ang pag-anhi sa Antikristo. Nga, ang ilang paminawon, dili na ang Ginoo, ang Antikristo na. Ano man, kay ang Antikristo, daghan siyang himuong katingalahan. Daghan siyang himuong katingalahan nga makaingon sa siya gyud ang atong Misaya, siya gyud ang atong manluluwas. Dili itong giwali sa unang dugay ng panahon o pagyapon ni balik. Okay? So, the future of the earth. The phrase, the end of the world, which appears in many Bible translations, can be rendered as the conclusion of the existing of things or the close of the age. It refers not to the destruction of the earth or of all humanity, but the end of the framework of human society. 1 John 2:17. The Bible teaches that evil men will be done away with so that good people can enjoy life on earth. Okay? Actually, kaning pulo nga Day of the Lord, kadaghan na nagibalik-balik sa Old Testament. O kadaghan na po ni nahitabo. Brad, napaman naging kalibutan nga, nahitabo naman kang Day of the Lord. Kaning Day of the Lord, nagpasabot ni siya, Judgment of the Lord. Judgment. Okay, so, katong mga ging harian kani adto nga mga gamhanan kaayo, pag-abot sa Day of the Lord na nga, nahugno to tanan, nahugno. Gikan sa panahon sa Ehipto, paingon sa mga Babylonians, paingon sa mga Griego, Romano, pag-ingon Day of the Lord, nahugno sila. Pero karon kani nga Day of the Lord nga atong gi-studyhan karon, this is the last na gyud siya. Okay? Last nga Day of the Lord siya. Okay, so according to Max King, the Holy Scripture teach second coming of the Christ, including establishment of the eternal kingdom of the day of the judgment. The end of the world and the resurrection of the dead occurred with the fall of Judaism in 70 AD. Okay. So dili guro ni ko ano. Adi ni mao ang katong gitudlo sa Biblia. Usa ni siya sa mga nagsulat aning libro nga The Spirit of Prophecy. Pero dili siya atong igsoon. So the day of the Lord will come like a thief in the night, in which the heavens will pass away with a roar, and elements will be destroyed with intense heat, and the earth and its works will be burned up. So gi-specify gyud diri unsa burn of the day of the Lord, unsa may tabo? Mawala, no, ang kawanangan o ang kalibutan. Mawala ang tanan, destroyed everything, unsay gamiton? Init, intense heat. And the earth and its works will be burned up. Mga sunog sila tanan. Okay, so
napay Greek word for roar, no? Unsa ni siya? Roy Zaidon, pertaining to a sudden noise made by swift movement with a shrill noise, with a rushing noise. The heavens will disappear with a rushing noise. Rushing may be rendered as suddenly and with a roar, or quickly and with a lot of noise. Okay? So madunggan gyud nato ang dakong dinaguok sa diha nga pag-wad-on na gyud ang tanan. Lakip na ang mga kabituunan, mga bulan, mga planeta. Wala na gyud tanan. Sa pagyod, elements will melt, no? Greek word stoicheon. Stoicheon. The substance of the material world, the speculation of Gentile cults and Jewish theories. Okay? Elements will melt with fervent heat. Kanang samaan ng nuclear explosion, yung nana po ng mahitabo. No? Okay, let's the basic components of something, elements of substances underlying the natural world, the basic elements. Okay, so man no? Kailangan mong atom, no? Atom is the smallest unit of matter. Ang kuan daw, atom. Ang sinasa atom, proton, neutron, and electrons. Now, kuan daw, inigbalik sa atong Ginoo, mabungkag yun na siya. Wala gyud kay makita nga murag abo. Walay abo, walay kanang makuan gyud siya kanang imagine nang kanang mo buto ng atomic bomb. Wa gyud kay makita nga pulbura, wala kay makita nga makuan gyud siya katong pinakagamay niya nga bahin. Parts kani imuha bitong lawas, atoms maning daghang kaayo. Diba, our body is made up of cells. That cells is made up of atoms also. Kana may mabungkag, wala gyud bisag abo nga mabilin. Diba, magsunog ka og nakaisunog na may abo, napay uling. Kani nga sunog wala gyud. Ini kasunog ani mapisa-pisa gyud siya katong gagmay gyud kaayo. Wa gyud kay makita. Og kato siya katong gagmay kaayo, makuan pa gyud siya, mabungkag pa gyud siya. Mabungkag pa gyud siya. Wa gyud mabilin, no? Mao na nga inig bungkag sa Ginoo sa dakong dinaguok siya. Mura siya kanang nuclear nga nibuto. Okay, so the creation of the world, okay, man itong gibasa ganina. Literal yun siya, og literal niyang gilunupan ang kalibutan, literal po nga sunogon niya ang kalibutan. Ano siya? Okay, we have here the judgment, shadows, the future, reality. Okay. So the scriptures teach that Jesus of Nazareth will come again in our future to raise both the wicked and the righteous for the eternal judgment. Pero sumala pa sa 1 Thessalonians, ang una niyang bangunon katong mga magtotoo o katong mga kaniadto pa silang panahon pa nilang Abraham sa una. Nga nituo sa atong Dios, naminaw sa atong Dios, sila may una bangunon. Ay nagumagbangon ana, dunganon siya og sugat, mudungan ta og sugat sa atong Ginoo. Ayha pa bangunon tong mga katong mga wala nituo og nituman sa atong Ginoo. Og katong samtang napa sa ito gatindog sa kalibutan, sunogon sa Dios ang kalibutan nga naapa sa dito. Una-unaon sa kasakit na siya. Di ra ba sila mamatay gyud? Di sila mamatay. Okay nga naman, ang ilang lawas di naman pareha sa atong lawas. Matagamtaman gid nila ang kainit, grabe gyud kainit. Kanang kainit sa kalayo di pa na mao siguro. Mas init pa siya sa kalayo. Okay? Init pa siya sa kalayo. Walay katapusan gyud nga pag-antos, no? Siguro magtiyabaw sa tan, magdungan, way katapusang pag-antos gyud. Adlaw ug gabi, mamay giingon sa Revelation, sila pag-aantoson. Adlaw ug gabi sa walay puas gyud, way pahulay. Mao nay mahiaguman sa dili muminaw ug motuo sa atong Ginoo sa Kristo, sa atong Dios. Pero para nato, nindot kay atong kahimtang. Kaya dito ta magpuyo sa pinuy-anan sa atong amahan. Okay, so looking for new heavens and new earth, the same language, different context, and different things.
Ato na nang-skip. Peter has mentioned the material creation, the universal judgment of the flood, and the same material heavens and earth reserved for the fire and destruction. The material universe will be destroyed. The new heavens and new earth will be the eternal habitation reserved for God's people in heaven. Yes, naman na ito ang Pinoy-ana na pohon. Okay, so the judgment on Judah and restoration, the eternal universal judgment and eternal life, future glorification of the church. Okay, so we have sanctified, cleansed, and manita na itong mga spiritual blessings in Jesus. And then the end will come, according to His promise, full and eternal salvation in heaven. Of course, naluwas naman yun ta. Kung nag-iingon sa 2 Peter chapter 2, no? Ephesians chapter 2. We are already saved, but then dili pa na siya permanent. We are continually being saved. Unsaon nato maigsuon nga kanunay kitang ginaluwas. Unsay buhaton nato? Kinahanglan magpabilin ta sa iyaha, sa iyahang kahayag. If we are walking in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ continually cleanses us from all unrighteousness. You see? Kung magpabilin lang gyud daw ta sa atong Ginoo, dili ta mo biya kaniya, mo gunit lang kita sa iya, mo hawid lang kita sa iya, di kita mo biya sa iya. Nagpasalig siya nga ang dugo ni Ginoong Kristo, katong dugo nga gidapat sa imuha sa dihang gibautismohan ka, maura gihapon tong dugo Ang kanunay sumala pa sa unang Juan, kanunay nga nagahinlo kanimo matag karon og unya, no? Wala gyud kay kahadlok, no? Dili ka mahadlok nga inigbalik sa Ginoo. Kuyugon ka ko. Nganong mahadlok man ka, nganong magduha-duha man ka, nga kabalo man ka sa imong kasing-kasing nagpabilin ka sa Ginoo. Of course natin mga kaluyahon, naman gyud na kaluyahon. Pero dili na siya hinungdan nga dili ka makauban kaniya nga naman. Og na sa imuhang paningkamot og nakita pud sa Ginoo nga naningkamot gyud pud ka nga madaog nimo ang imong kaluyahon. So basta pabilin lang gyud ka sa iyaha, dili ka mobiya sa iyaha, moalagad gyapon ka bisan pa sa imong kaluyahon. Ang gingon sa atong Ginoo, ang dugo ni Kristo kanunay nagahinlo kanimo, continually cleanses us from all unrighteousness. Dili kay magpabaptize na po ka, brad, nakasala mo ko, pabaptize na po ko balik. No, dili. Ang gingon diya sa 1 John, continually cleanses us. Pareha nga, di ba ingon sa Biblia, kita daw nga mga membro, muratag lawas na ikamot nato, na itiil, na ay kamot, na ulo, na dalunggan, di ba? Kana sila nadugtong sa lawas, kana kamot, nadugtong sa lawas. Kay nadugtong man siya sa lawas, nagpasabot, ang dugo sige siya agas. Pero maputol ni siya, maputol ka, kana lang. O maputol ka, di na mo agas ang dugo dito. Umaabtan ka sa Ginoo nga wapa siya nasumpay, delikado, no? So dapat pabilin lang gyud. Bisag usa ka lisod sa kinabuhi, bisag makadagma-dagma ta, bisan pa og siguro kanang usay sa kalisod mo sa kinabuhi, mahaylo ta sa mga butang nga dili maayo, no? Mahaylo ta. Padayon lang gyud og kuan, alagad sa Ginoo, kini pasalig siya. Basta pabilin lang ka sa akong kahayag. Pabilin lang. Ayaw gyud og kanang kalimot og alagad. Ayaw gyud og talikdi ang Ginoo o ang iglesia. Then, simala pa, ang dugo sa Ginoong Kristo kanunay nagahinlo nimo. Okay? So I think muna tong Bible study karon nga kauton maigsoon og daghantang nakatunan. I hope nga daghantang nakatunan og mahimo kining atong giya sa atong kinabuhing Kristohanon. Okay, atong ibalik sa atong song leader para sa atong mga awit.